Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto naman ho si Sara Duterte nagpiling magaling na naman. Bumanat naman ho siya sa administrasyon. Bumanat naman ho siya kay Attorney Yossi Claire Castro. Bumanat naman ho siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpiling magaling na naman itong ating Vice President na Luz Tayera. Eto ho mga ka-aksyon, panoorin at pakinggan nyo ho ito, ang banat niya kay Attorney Yossi Claire Castro, and then isunod ho natin ang banat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, napi-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kasi ganito yung tagapagsalita. Narinig nyo yon? Huwag daw pansinin, huwag daw bigyan ng halaga dahil daw ito ay nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa. At napapanood ho ito worldwide. Wow! O si Sara Duterte na lang ang ating bigyan ng pansin at bigyan ng halaga dahil napapanood din ho siya worldwide. Alam niyo mga ka-aksyon, direct to the point na ho tayo. Mas maganda pang manood at makinig sa mga press briefing ni Attorney Yossi Claire Castro. Alam nyo kung bakit? Dahil malalaman ho natin ang mga accomplishment ng Pangulo at ang mga incoming na mga programa o proyekto ng Pangulo. Di ba? Maganda pa manood at makinig kay Attorney Yossi Claire Castro every time na may press briefing ho siya, kaysa makinig ho dito kay Sara. Wala naman ho itong sinasabi na talagang ikakahanga natin ng mga taong bayan. Dapat nga ho, Vice President, ibibidan nyo ho sa amin kung ano ho ang mga accomplishment na o mga incoming na programa o proyekto ng Office of the Vice President para malaman din ho namin. Kaysa ba naman bumanat ka ng bumanat, di ba? Wala ka namang ginagawa, di ba? Sasabihin mo pa, nagdadala ng kahihiyan sa bansa natin? Sino nga ba talaga ang nagdadala ng kahihiyan sa bansa natin? Di ba? Di ba ikaw? Part ka ng gobyernong ito. Pero panay ang banat mo. Di ba? Napapanood ka din ho worldwide. Di ba? Sino ngayon ang nagdadala ng kahihiyan? Ikaw mismo. Kasi Vice President ka ng Pilipinas. Ano ho ang sabihin ng ibang mga bansa, ibang mga lahi? So, ito pala ang Vice President ng Pilipinas. Imbes na tumulong sa kanilang gobyerno, abay ito ho ang ginagawa, puro na lang paninira. Puro na lang banat. 'Di ba? 'Di ba nakakahiya 'yon kasi ikaw ang Vice President, part ka ng gobyernong ito. Sa halip na tumulong ka o magbigay ka man lang siguro ng suggestion kung ano ba ang mga suggestion mo na magaganda, 'di ba? Wala Ang naririnig ho namin, panay lang ang banat ng banat mo. 'Di ba? Ito ho mga ka-aksyon, panoorin ho muna natin itong banat niya ho sa Pangulo. Dapat ng Pilipinas is nasa 18.8% Trillion. ang utang ng Pilipinas. Tapos ang unemployment po natin is nasa 5% ako compared to last year na 3.9%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing
mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Grabe, no? Nakakahiya naman pala kay Sara Duterte. Oo, siya na pala ang nagtatrabaho. Ang Pangulo hindi na nagtatrabaho. Oo. Matanong lang ho, Vice President, may solusyon ka din ba? Para maibsan itong kinakaharap na kahirapan ng Pilipinas? May maitutulong ka din ba para mabawasan ho ang utang ng Pilipinas? 'Di ba? Yang hiya naman ho kami sa iyo. Ikaw na ho itong nagtatrabaho. Ikaw na ho itong pagod na pagod. Oo. Ang Pangulo na si Mr. President, walang ginagawa, hayahay lang. Oo. Si Sara na ho ang pagod na pagod at nagtatrabaho. 'Di ba? O siya na. Yang hiya naman ho kami na nakikita ho namin ang dalawang mata namin na ang Pangulo pumupunta sa iba't ibang mga kalugaran para inspeksyonin ang mga project, 'di ba? At pumupunta ho sa iba't ibang mga kalugaran ng Pilipinas, 'di ba? Para ho pangunahan itong pamimigay o distribution ng tag 10 kilong bigas para sa ating mga kababayan. 'Di ba hindi nagtatrabaho ang Pangulo, ano? Araw-araw lang naman siya. 'Di ba? Araw-araw lang naman siya naglalakwatsa. 'Di ba? Ikaw na itong nagtatrabaho, Vice. Ikaw na ho itong pagod na pagod na pagod. 'Di ba? Vice President, ang hinahabol ho ng Pangulo sa social media o ang hinahabol ng gobyernong ito sa social media, yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon. 'Di ba? Kayo mga ka-action, may nakita na ba kayo? May napanood na ba kayo na ang nagpapahayag ng kanyang hinain? Kung tama lang naman, inaaresto ba? May napanood na ba kayo? Wala, 'di ba? Ano ba ang inaaresto sa social media? 'Di ba? Ano ba ang hinahabol sa social media? Yung mga fake news, yung mga kasinungalingan. 'Di ba? At ang masakit at nakakahiya, Vice, taga-suporta mo dahil mga DDS. Tapos sasabihin mo na hinahabol-habol itong mga nasa social media na nagpapahayag ng hinain. Aba kung tama lang naman ho ang pagpapahayag dahil karapatan ho yan ng bawat Pilipino, 'di ba? Na magpahayag ng kanilang hinain, abay okay lang ho yan, 'di ba? Hindi ho yan hinahabol ng gobyerno, 'di ba? Dahil karapatan ho nila yan. Pero yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media, talagang hahabulin ho yan ng gobyerno. 'Di ba? Dahil ang bawat mga kasinungalingan sa social media ay may kaakibat ho yan na pananagutan. 'Di ba, Vice President? Nakakahiya nga lang. Taga-suporta mo ang inaaresto. 'Di ba? Kasi sila nagkakalat ng fake news eh. 'Di ba? O yun lang ho mga ka-action, mga kakamping. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!